This blessed union is ordained by God since the beginning of time, and it will continue until the end of age. Tayo ay manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord God Almighty, we acknowledge you in our midst today. And we thank you for the life of Joy and Edwin. We know that you have loved us with your unconditional and everlasting love. May we continue to know your love, and may it be blessed upon Edwin and Joy, upon this wedding ceremony today. Unconditional and everlasting love be upon them. Thank you, Lord. For this we pray, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May we all sit down. Ako rin po ang nag-counsel kay Edwin at saka kay Joy. Matagal po kasama si Edwin sa Singles Com Life namin sa head office. And then si Joy naman ay ipinakilala ni Edwin sa amin. Sabi ko, uy Edwin, meron ka palang itinatagong treasure. Ayan, si Joy. Amen? And so we had a long talk with Edwin and Joy. We had our premarital counseling with them. We talked about their expectations with one another. Ano nga bang ina-expect ni Joy? Ano nga bang ina-expect ni Edwin sa bawat isa, lalo na kung sila ay kasal na? Ina-expect ba ni Joy na si Edwin ang tagalaba, taga-plancha? Anong expectation? At nag-usap-usap din kami. Sabi namin, ano ba yung mga bagay-bagay na gustong-gusto ni Joy kay Edwin? At ano yung mga bagay-bagay na gusto ni Edwin kay Joy? Hindi lang yun. Pinag-usapan din namin, ano yung bagay na ayaw ni Joy kay Edwin? At ano yung mga bagay-bagay na ayaw ni Edwin kay Joy? Mahalagang pinag-uusapan nila. So, I had an opportunity to get to know Joy and Edwin. I'd like to say good morning to each and everyone. And first time ko kasi nakita si Mamang saka si Tatang sa umaga ito. Pati of course, si Kuya Ricky saka si Kuya Willie. Ito pong pag-honor natin sa Lord, itong panahon na ito. Gusto natin ituloy ang pagbibigay parangal. Una-una sa Diyos, pangalawa, gusto pong magpahatid ng pasasalamat si Joy at si Edwin at magbigay parangal sa kanilang mga ninong at nina. Tingin ko po tumayo si Edwin at saka si Joy. Pakinggan po natin. Pakinggan po natin ang mga parangal ni Edwin at ni Joy. Joy, to the principal sponsors, their ninongs and ninangs. Good morning po sa kanilang lahat. Sa mga ninong at ninang na kinuha po namin, hindi namin kayo kinuha na kahit mayaman kayo or mahirap o ano pa man, kinuha namin kayo sakaling kailangan namin ng mga counseling. Salamat sa mga sponsors, sa mga ninong ko. Salamat sa pagpunta nyo. Salamat sa pagpayo nyo na maging ninong at ninong namin. Kayo yung magiging pangalawang magulang namin. At sa pamilya ni Joy, kay Mama, kay Papa, salamat din. Sa mga kapatid ko, salamat sa suporta sa pag-aaral sa akin. Patuloy tayo magbibigay parangal sa panahon na ito naman ay sa ating mga magulang. We'll take this time to simply give honor to whom honor is due. Pakinggan po natin si Joy as she would give her thanksgiving to the parents. Pwede may code. Para sa mga pinakamamahal kong mga magulang, nagpapasalamat po ako sa inyo ng taos puso
Dahil sa kabutihan ipinakita niyo sa akin mula pagkabata ko hanggang ngayon. At kung hindi dahil sa inyo, wala pong Joy Ragasa dito sa mundo. Ako ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil binigyan ako ng mga magulang na mababait, mapagmahal at higit sa lahat, magiging magandang halimbawa sa aming mga magkakapatid. At kung saan man ako naroon ngayon, andito pa rin ako para sa inyo. Marami pong salamat. Ngayon naman, pakinggan natin si Edwin. Ako wala po ulit yun. Pero, although yung iba alam na niya wala na akong magulang, pero kahit na nasa kabilang buhay na sila, gusto ko silang pasalamatan dahil sa pagmamahal nila sa akin. Kahit na hindi na naging sila saksi sa ganitong okasyon, but mananatili yung puso ko at kaluluwa para sa kanila. Alam naman na nung nanay ko at tatay ko lumahal nila gusto nila. Tayo rin mga kaupo, magbigay ng maikling salita patungkol sa ating ginagawa ngayon, no? Ang pag-iisang matrimony. No? It is originated by God. It is the first sacrament that God showed man. In the Garden of Eden, that's the first thing that God did. No? Pero hayaan nyo ikwento ko po. Alam naman na po natin that it is God who created the heavens and the earth. No? In Genesis, He created everything. The sun, the moon, the stars, land, the sea, all living things. Vegetation, the fish of the sea, the birds of the air, and every wild beast. God created them all. After God created the whole creation, He says, let us create man. Gumawa ang Diyos ng tao. Sabi ng Diyos ay ganito, let us make man in our own image and likeness. For man to represent God upon the earth. So God took clay, took soil, took clay, formed man, and then God breathed His breath of life. And man became a living being in the image and likeness of God. And God blessed man. Binless ng Diyos ang tao. At ang sabi ng Diyos ay ganito, take care of my creation. Take care of the fish of the sea, the birds of the air, and everything that lives upon the earth. So inaalagaan ng tao ito. Binigyan din ng Diyos ng tao, binigyan ng Diyos ang tao ng authority at kapangyarihan na maghari. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa tao, bigyan mo ng pangalan ang bawat hayop. At kung ano man ang pangalan na ibigay mo, yan ang magiging pangalan nito. And so Adam went about in the whole creation of God, doing what God has commanded Adam. But something was not perfect. Ang sabi ng Diyos ay ganito, it is not good for man to be alone. It is not good for man to be alone. Kaya ang ginawa ng Diyos ay ganito, pinatulog niya si Adan. Pinatulog niya. Ang sabi sa Bible, deep sleep. Kasi wala pa namang anesthesia noon eh. Walang anesthesia. So, sleep ka muna, Adam. Kasi it is not good for you, Adam, to be alone. Sabi ng Diyos, I need to create woman out of man. A helpmate for Adam. Woman to complete man. To complete man. And so when Adam awakened, syempre nakita na ni Adan, lahat ng creation, ang ganda. No? Lahat ng puno, no? Lahat ng klaseng hayop, ang ganda. Kaya lang, wala nakita si Adan na katulad niya. Nung pagkagising niya, nakita niya